Magandang araw at gabi sa lahat. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Alex. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Bohol noong 1970s. Nasa 18 taong gulang ako na mangyari ito. Sa mga panahong ito, ako ay nagtatrabaho bilang isang tindero sa isang panaderya na pagmamay-ari ng aking tito na si Rodolfo. Siya ang panganay na kapatid ng aking ama at sa kanya ako naninirahan. Siya ay isang biyudo at mayroong 2 anak. Subalit, ang mga ito ay hindi na nakatira sa kanya dahil sila ay may kanya-kanyang pamilya na at ngayon naninirahan sa Maynila. Ang kanilang komunikasyon ay patuloy pa rin sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sulat. Isang hapon, bandang 5:00, kami ng aking tiyuhin ay nagpunta sa pamilihan na malapit sa kanyang panaderya. Habang siya ay abala sa pagbili ng isda, may nakita kong 2 lalaki na nakatayo sa kabilang daan na may maruming katawan at gusot-gusot na damit. Napansin ko na nakatitig sila sa aking tiyuhin. Pagbalik namin sa panaderya ay nagpaalam na sa amin ang 3 trabahador kasama na ang tagagawa ng tinapay dahil oras na ng kanilang uwian. Maaga kasi kaming magsasara dahil sa mahaba pa ang lalakarin namin pauwi. Mga higit 1 kilometro pa at ayaw naming maabutan ng gabi sa daan. Magsasara na sana kami, subalit may dumating na 2 lalaki. Naalala ko na sila ang 2 nakita ko kanina sa palengke. Akala namin ay bibili sila. Ngunit nakiusap sila kung maaari ba silang makahingi ng tinapay dahil sila ay labis na nagugutom. Sa pagtingin ko sa aking tiyuhin, aking napansin sa kanyang mukha ang pagkakaroon ng awa para sa 2. Sa kadahilanang ito, siya ay nagbigay sa kanila ng 10 piraso ng tinapay at 2 soft drinks. Dahil sa kanilang natanggap na biyaya mula sa aking tiyuhin, agad nilang ipinahayag ang kanilang kagalakan at pasasalamat. Bago sila umalis, nag-iwan sila ng salitang aming ikinagulat kung saan sinabi nila na may darating na panganib sa amin. Ngunit binigyang diin nilang huwag kaming mag-alala sapagkat sila ay mananatili sa paligid at magbabantay sa amin. Sa kabila nito, aming binaliwala ang kanilang pahayag dahil iniisip namin na baka nagbibiro lang ang mga ito. Sa pagsisimula ng gabi, habang kumakain kami sa mesa, nagsimula siyang makaramdam ng sakit sa kanyang likod. Noong una, akala ng tiyuhin ko ay simpleng sakit lang ito. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, lumala ito hanggang sa puntong nagsimula na siyang nakaramdam ng panginig sa buong katawan. Dahil sa sitwasyong ito, agad ko siyang dinala sa paggamutan. Matapos masuri ng doktor, nalaman na ang tito ko ay may sakit sa bato. Dahil dito, agad akong sumulat sa kanyang 2 anak na ipinaalam sa kanila ang sakit ng kanilang ama. Simula noon ay hindi na ako pumasok sa trabaho dahil hindi ko siya kayang iwanan. Hindi kasi maganda ang kanyang kalagayan. Bukod sa malayo ang bahay niya sa panaderya, wala rin siyang mga kapitbahay. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang araw, napansin kong parang walang epekto ang gamot na ininom niya. At mas lumala pa ang kanyang sakit. Hindi na siya makahiga ng maayos dahil natatakpan na ang likod niya ng mga sugat na tila dulot ng hindi kilalang kagat ng hayop. Kaya naman, umalis ako ng bahay at naglakad papuntang palengke. Pagdating ko, nilapitan ko agad ang kaibigan niyang nagtitinda ng isda at nagtanong kung may kilala ba siyang manggagamot dahil bala kong ipagamot ang tito ko. Tumugon siya na wala siyang kilala.
Kaya naitanong niya kung ano ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Nang ikwento ko sa kanya ang lahat, ay nagulat siya at iminungkahi niya na baka inaswang ang tiyuhin ko. Dahil may kumakalat raw na tsismis na may dumadayong mga aswang sa baryong ito sa tuwing sasapit ang gabi. Bukod dito, binanggit din niya na noong nakaraang linggo, 2 sa kanyang mga kapitbahay ang namatay umano dahil sa sakit, na may mga marka ng kagat sa kanilang likod. Nang marinig ko ang impormasyong ito, agad akong naglakad pa uwi. Nung malapit na ako, may nakita akong 2 matanda sa labas na paikot-ikot sa bahay ng tiyuhin ko. Nung nakita nila ako, ay bigla silang tumigil sa kanilang ginagawa. Binigyan ako ng masamang tingin at pagkatapos ay umalis ang mga ito. Kinagabihan, habang kumakain kami sa pagkainan, ay nakarinig kami ng mga yabag sa labas. Parang nagpaikot-ikot lang ito sa bahay. Kaya kumuha ako ng itak dahil nagdududa ako na may masamang balak ang mga ito. Maya-maya ay nakarinig kaming may kumakalusko sa bubong. Sa aking estado ng kaba, kumbinsido ako na ang mga ito ay hindi mga tao. Baka sila ang mga nilalang na binanggit sa akin na nagtitinda ng isda. O marahil, sila ang 2 matanda na nakita ko kaninang paikot-ikot sa labas ng bahay. Hindi nagtagal ay unti-unti nang nabutas ang aming dingding dahil binutas ito ng isa pang nilalang. Nang mabutas din ang bubong namin, nakita namin ang nakakatakot na muka ng nilalang. Mayroon itong matatalas na mga ngipin at kapansin-pansing mapupulang mga mata. Mas lalo kaming natakot nang mabutas ng gusto ang dingding namin at tumambad sa amin ang isang mabalahibong kamay na may matatalas na kuko. Sinubukan kong tagain ang kamay ng nilalang pero laking gulat ko dahil hindi ito tinablan. Kaya natakot na talaga kami at hindi na namin alam kung ano ang dapat naming gawin. Akala talaga namin ng tiyuhin ko ito na ang katapusan namin. Ngunit sa hindi inasahang pagkakataon, biglang sumigaw ang nilalang na nasa bubong na parang nasasaktan at saka bumagsak ito sa lupa. At sumigaw din ang isa pang nilalang na nasa dingding dahil parang inihila ito ng kung ano. Kaya nagpasya kaming sumilip sa bintana para tingnan kung ano ang nangyayari. Laking gulat namin nang makita namin ang 2 lalaking na kumikinang ang mga katawan. At kitang-kita namin kung paano nila pinugutan ng ulo ang 2 nilalang. Kaya lumabas kami upang magpapasalamat sa kanila. Paglapit namin ay nagulat kami at hindi kami makapaniwala. Dahil pamilyar sa amin ang kanilang mukha. Hindi kami maaaring magkamali. Sila yung 2 lalaki na lumapit sa amin sa panaderya na humihingi ng tinapay. At dito na sila nagtapat sa amin na hindi sila mga tao. Sila ay mga engkanto. Alam na pala nila na may sakit ang tiyuhin ko. Dahil nung may kausap raw ako sa palengke ay nandoon pala sila na mga oras na yun. At narinig nila ang aming pinag-uusapan. Isa pa, binanggit din nila na kaya nila kami tinulungan ay dahil gusto nilang suklian ang naitulong namin sa kanila. Bago sila umalis, may ipinainom sila kay Tito ng isang basong likidong kulay asul. Makalipas ang ilang araw, natuwa ang tito ko dahil bumalik na sa normal ang kanyang kalagayan at gumaling din ang kanyang mga sugat sa kanyang likod. Simula noon, hindi na namin nakita pa ang 2 tumulong sa amin. Ngunit noong 1997, namatay ang aking tito dahil sa katandaan. Hanggang ngayon, sa kabila ng aking katandaan, nananatili pa rin sa aking isipan ang mga alaala sa pagitan namin ng aking tiyuhin. At dito
nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa ibaba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.